Ngayon, isi-share ko naman sa inyo kung paano kayo makahingi ng tulong, ayuda sa AKAP. Yes guys, pwede naman kayong makakuha ng ayuda through AKAP sa DSWD malapit sa inyo. So alamin natin kung ano yung mga requirements and paano ang pag-apply nito. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon, ano nga ba itong AKAP? So, ito ay isang programa ng DSWD na kung saan katulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation or tulad ng AICS or AICS na nagbibigay ng tulong pinansyal. Gayunpaman, ang AKAP ay limitado lamang para sa mga individual na napabilang sa mababang antas na may mababang kita, di higit sa tinatakdang minimum wage o minimum wage earner na napiktuhan ng pamumuhay dulot ng inflasyon o pagtaas ng presyo ng kalakal o bilihin. So kung kayo ay minimum wage earner, so isa kayo dito sa qualified para makapag-apply ng AKAP. So kailangan lamang na kayo ay hindi lagpas sa minimum yung kinikita ninyo. Ang minimum ngayon guys sa Metro Manila, kung di ako nagkakamali, is 645 pesos. So kung kayo ay sumasahod ng 645 pesos, so kayo ay kasali or pwede kayong mag-apply dito sa AKAP. Sino-sino ang mga benepisyaryo ng AKAP? Ang AKAP ay para sa mga individual na nabibilang sa kategoryang may mababang kita o hindi higit sa tinatakdang minimum na sahod. Pero kung kayo na ay miyembro ng 4Ps, senior citizen, SLP, at iba pa is hindi na kayo qualified dito. Ngayon, paano nyo malaman kung kayo ay kwalipikado ko sa AKAP? So, kayo ay kwalipikado kung ikaw ay isang individual na nagpapabilang sa mababang antas na may mababang kita at hindi higit sa itinakdang minimum na sahod or minimum wage earner. Ayan, so kailangan may trabaho din kayo at kayo ay minimum wage earner. So kung minimum lang yung kinikita nyo araw-araw, so kayo ay qualified dito. Pangalawa, kung kayo ay naapektuhan ang iyong pamumuhay ng inflasyon or inflation sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So halos naman lahat ng tao ngayon, lalo na yung mga minimum wage earner, so naapektuhan talaga sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ngayon. So isa din kayo sa qualified dito. Pangatlo is hindi ka kabilang sa mga regular na programa ng DSWD para sa maralita o mahihirap na populasyon. So kung halimbawa di naman kayo nakabilang sa ibang mga programa ng DSWD, so qualified na kayo dito. Basta kailangan lamang na minimum wage earner kayo. So kung mag-apply na kayo, ano ang mga kailangang dokumento para sa aplikasyon sa AKAP? So ano nga ba yung mga requirements sa pag-apply ng AKAP? Pinakauna is kahit anumang government issued and valid ID. So magdala lang kayo ng valid ID ninyo. Pangalawa, alinman sa mga sumunod na dokumento na nagpatunay ng estado ng benepisyaryo bilang individual o nagpapabilang sa mababang antas na may mababang kita at hindi higit sa tinakdang minimum wage na sahod. So kung alin dito sa tatlo yung applicable sa inyo, so yun yung dadalhin ninyo. So magkano nga ba ang maaari nyong matanggap mula sa AKAP? Ang malaga na tulong pinansyal ay nag-iiba batay sa partikular na pangangailangan at kalagayan ng aplikante. So bawat aplikante, iba-iba yung matatanggap ninyo mula sa AKAP. So nakadepende sa interview ni DSWD mula sa inyo kung bakit nga ba kayo nag-apply ng AKAP. So may assessment si DSWD sa inyo, i-interviewin kayo, i-evaluate kayo kung magkano nga ba ang nararapat na ibibigay na tulong para sa inyo. So nakadepende sa interview sa inyo kung ano yung pangangailangan kailanganin ninyo. Kung kaya nakadepende pa rin sa inyo kung para saan at ano ang gagawin ninyo sa tulong na makukuha ninyo. So ano ang maaaring matanggap mula sa AKAP? Ang isang individual ay maaari makatanggap ng salapi o guarantee letter based sa assessment at rekomendasyon ng DSWD worker. So ilang beses kayo pwedeng lumapit sa AKAP program? Maaring lumapit ng isang beses para sa kanyang pangangailangan. Siya ay dadaan sa tamang proseso ng pagkuha
Pero maaring kada 3 buwan, lumapit kayo sa DSWD for AKAP program. Pero kung ito ay hospital bill, pwedeng lumapit kada confinement sa hospital. Yan guys, ang maganda dito kay AKAP, so kada hospital bill ninyo is pwedeng lumapit kada confinement. So wala siyang limit, kada confinement is pwede kayong lumapit dito sa AKAP program na ito. Ano-ano pa ang mga assistance na maaaring makuha sa AKAP program? Base sa 5 nilabas na ayuda na pwede nyo makuha kay AKAP sa DSWD is rice assistance, food assistance, medical assistance, funeral assistance, at cash relief assistance. So, kung ano yung mga assistance, base sa pagkikipag-usap ninyo kay DSWD, kung ano nga ba yung problema ninyo, so yun yung ibibigay nila. So, nakaganda dito sa medical assistance, sa hospital bill. So, pwede kayong kada confinement is lumapit dito kay AKAP. So, para saan yung cash relief assistance? Ito ay isang uri ng tulong pinansyal. So, lalo na sa mga minimum wage earner ngayon, na, dahil sa pagtaas ng mga bilihin, so isa talaga sila sa mga napiktuhan. Kung kaya itong AKAP program na ito is nakapokus sa mga minimum wage earner. So, dito na tayo sa process kung paano tayo makapag-apply ng AKAP. So, ang kwalipikadong individual ay maring magpunta sa pinakamalapit na DSWD sa inyo or SWAD offices na malapit sa inyo. Then, mag-inquire kayo doon. So, pinakaunang step 1 is kailangan i-review and scheduling. Ito ang initial na pag-review ng mga dokumento at pagbigay ng schedule para sa mga susunod na steps. So, i-review at bibigyan kayo ng schedule ng taga-DSWD. Step 2 naman, interview and assessment. Ang kliyente ay interviewin ng social worker, i-assess ang hinihingi nitong assistance at magbibigay ng recommendation o call dito. So, pag once na na-interview na kayo, i-evaluate or i-assess ang hinihingi nyong tulong or assistance para maibigay kung ano yung nararapat or recommendation ni DSWD na nauukol para sa inyo. Step 3 is review and approval. I-review ang ginawang assessment at ang rekomendasyon ng social worker. Kapag naaayon ang assessment, ito bang aprobahan ng approving officer. Last step naman, step 4, releasing. Ito ang huling hakbang kung saan ang inaprobahan na assistance ay ibibigay o i-release na sa kliyente. So, dito sa step 4, ibibigay na sa inyo ang makukuhang ayuda or tulong na para sa inyo. So, kailangan din na bago kayo pumunta sa DSWD malapit sa inyo is kayo talaga ay nangangailangan din ng tulong at kayo ay minimum wage earner. So, ganun lang guys. So, kung kayo ay mag-apply na for AKAP, so pumunta lang kayo again sa pinakamalapit na DSWD or SWAD offices malapit sa inyo. So, bali pagpunta nyo doon is bibigyan kayo ng schedule. Din sa mismong schedule ninyo, doon na din kayo interviewin at for releasing na kung ito ay approved. So, ganun lang guys. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!